Magandang hapon po sa ating lahat. And with what happened last week sa result ng bagyong Karina, ay hindi natin maiwasan na ikumpara talaga ito sa Ondoy dahil halos nga magkapareho siya. In fact, ay mas maraming tubig na bumagsak sa kay Karina kaysa doon kay Ondoy. And that's the natural na tendency na mag-compare sa isang malakas na bagyo, itong latest na bagyong ito dahil kilala ang Ondoy doon sa kanyang devastating na consequences. At kaya nga alam nyo ba sa pag-asa ay may mga bagyo na yung pangalan ay nire-retire na or hindi na pwedeng ulitin. It is because of the several reason. Ito ay dahil sa damage niya na aabot ng 1 billion, tapos o kaya naman ay 300 ang namatay. Pwede rin na political ang dahilan dahil kapangalan ng isang politiko. That's why tatlo ang na-retire na mga pangalan ng bagyo. Ang una ay ang Ondoy, ang pangalawa ay si Yolanda, and then si Gloria. And you know bakit ni-retire yung pangatlo. And sa kasaysayan ng iglesia, meron na isang pangyayari sa buhay ng iglesia na hindi na muling mauulit sapagkat ito ay momentous, tapos ito ay this is a signal post sa redemptive plan ng Panginoon. Ang ating binabanggit, ito yung pangyayari sa Pentecost, which is the outpouring of the Holy Spirit. At yan ang gusto ko na tingnan natin sa ating series ngayon or sa ating preaching ngayon sa Acts chapter 2 verses 1 to 13. Ayan yung basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound, the multitude came together, and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, "Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native language? Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Lydia belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God." And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" But others mocking said, "They are filled with new wine." Ang binasa po natin ay ito yung kilala na Pentecost, at mas maganda na tawagin ito na Pentecost event dahil hindi naman talaga yung Pentecost mismo, yung festivity na ito ang pinagdiriwang dito, kundi yung nangyari dito, which is yung pagbuhos ng Holy Spirit na pinakamahalagang kaganapan sa redemptive plan ng Panginoon dahil ito yung turning point sa gitna ng pangyayari doon sa title ng unang message ng series na ito from Brother Jose, preached by Brother Jose, yung "The end is only the beginning." At sinabi niya doon na yung finished work ni Jesus sa krus and even the ascension is not the ending of his ministry. It is actually the beginning of Jesus' ministry.
Hindi niya sinabi niya na yung conversion ng maraming tao, yung pagpoprotekta laban sa persecution at marami pang ibang mga bagay na kaganapan sa Acts ay continuation ng gawa mismo ni Hesus Kristo. At kaya nga ang ganda ng message, and this is the very fitting na introductory message doon sa book na ito. Sinabi doon sa last preaching, doon sa unang preaching, the continuing ministry of the ascended Christ in His church assures His people even more of their inclusion to His kingdom. Dahil yung pagpapatuloy ng gawa ni Jesucristo na nasa langit na sa kanyang iglesia, kahit nasa langit na ay nagpapatuloy ang kanyang gawa sa iglesia, it assures tayong lahat ng mga tao ng Diyos na yung ating inclusion sa kanyang kingdom ay sigurado. Let me just fix this one. Ang tanong is, papaano nag-continue yung work ni Kristo samantalang yung katotohanan that He is really an ascended Christ or Savior? Ang sagot ay yung Pentecost. Diba? Ang Pentecost, kasi sa Pentecost, Christ poured out His Spirit to His church so that His powerful presence will galvanize them to their assigned task. Bakit? Ang Holy Spirit ang assigned and ang envoy ni Kristo dito sa lupa. Remember, nung pinangako ng Panginoong Jesucristo na darating ang Holy Spirit ay doon sa upper room, sinabi niya darating ang Holy Spirit, pero sinabi niya rin na, sabi niya, huwag kayong mag-alala, I will not leave you as orphans, I will come to you. Sabi niya, ako mismo ay pupunta sa inyo. So sabi niya, ako mismo ang pupunta sa inyo. And you remember then, yung sinabi ng Panginoon doon sa giving of the Great Commission, after niyan sinabi, you make disciples of all nations, and you do this and do that in my name. Sinabi niya, I am with you always to the end of the age. So ang reality is the Lord Jesus Christ is continuing really His ministry, but through the ministration and the person of the Holy Spirit. So sa Pentecost, it explains how the work of Christ continues in the life of the church throughout the ministry of the Holy Spirit. Ito yung special beginning or official beginning. Kung the end is only the beginning, ang turning point ng beginning is this special official beginning dahil officially nagre-reign na ang Panginoong Jesucristo sa langit bilang hari, and He is now continuing His ministry through the Holy Spirit. So, we learned, kaya yung chapter 1 ay anticipation at mahalagang preparation para sa great event na ito. Dito ay ino-orient tayo sa magaganap dito sa Pentecost. We learned doon sa pangalawang preaching, which is the first preaching ni Brother Jai, na yung kaharian ng Diyos ay spiritual, kaya naman dapat gumana ito sa paraan na nasa Holy Spirit. At sa nakaraang pangangaral, in preparation then for the coming of the Holy Spirit, ay mababasa natin doon kung paano dapat mag-behave ang bagong era sa paparating na Pentecost na ito. Dahil sa paparating na Pentecost at sa bagong era, paano sila magkikilos, paano sila magbe-behave, and studying and
and looking sa mga ginawa ng mga apostol at doon sa mga iba pa na mga kasama nila, that the church should stand on what the apostles of Christ have said, and then they should follow what the scripture is saying, and then they should, of course, pray. Ito yung mga dapat gawin. Ito yung mga importanteng dapat gawin sa paparating na kingdom. So sa mga bagay na nailatag na yon from chapter 1, the disciple are now ready for the coming of the Holy Spirit. And dito sa ating binasa, nakakamangha dito yung timing at hindi ko maiwasan na mamangha doon sa providence ng Panginoon. But I don't know kung si Luke ay talagang gustong i-connect yung word na Pentecost dun sa coming of the Holy Spirit. Dahil yung Pentecost dito ay ibig sabihin ng Pentecost is 50th part. This is the 50th day from the Passover. So this is the celebration of the Feast of Weeks. Dahil ang bilang dito is 7 Sabbaths and 1 day. So the day after the 7 Sabbaths. So ibig sabihin, 7 times 7 is 49 plus 1 is 50. So most probably Sunday nangyari ang Pentecost event na ito. At alam nyo ba na ang sineselebrate dito ay yung grain harvest, that they are thanking God for the first fruit of the barley, na kung saan dito pinupuntahan ito ng iba't ibang mga nations, iba't ibang mga Hudyo na nagpipilgrimahe sila, nagpupunta sila dito para makiselebrate, at ang sineselebrate nila is yung first fruit. They are thanking God for this first fruit. And this is providential because after this, Peter will preach and explain to them what is going on, and ang outcome nito is the first fruits of the Jews, na 3,000 souls get saved. So alam niyo, ang first fruits ay sa Old Testament, it signifies yung parang promise of a harvest. Kung ano yung itsura ng first fruits, ganun din yung kung aasahan mong darating. At aasahan mo yung full harvest. So parang it signifies that what happened here in Pentecost is an anticipation of the greater and fuller harvest to come. And then, sa history din, Jewish rabbis, inassociate nila yung giving of the law sa Mount Sinai, sa Exodus, dito sa Pentecost na ito. So they're not just celebrating the Feast of Harvest, they are also celebrating the giving of the covenant in the Old Testament. And again, kung totoo ito, this is providential. Because here, yung sign ng wind, yung sound ng wind, and then yung visionary ng fire, it's parang nagpo-foreshadow ito, nagpapakita ng kung ano yung nangyari sa Mount Sinai. With thunder, clouds, and fire came down, and the people of the earth trembled because of the presence of the Lord. And now, dito sa nangyayari dito, a reversal is coming. Yes, fire and wind are coming, pero there's no trembling. There's no trembling, but there is blessing. At it signifies kung tama ito, at si Luke ay gustong i-point out itong mga bagay na ito. At providentially talagang pinili ng Diyos itong pangyayaring ito ay mangyari sa araw ng celebration na yon, pagpapakita ito na truly nag-umpisa na ang New Covenant. Wherein dati ang nag-govern ay ang Torah, ngayon ang mag-govern ay ang Holy Spirit na rumaragasa, kumbaga ibinuhos. Hindi na katulad sa Old Testament na panaka-naka. So, yun ang ating makikita. So, we're not sure about that. I'm just being amazed doon sa pag-placing ng mga bagay na ito, just like how I am being amazed doon sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo, it happened on the Passover. So, I don't know kung merong connection talaga yung mga bagay na yon. Pero ang pinaka
sure tayo dito ay yung pangyayaring ni-report ni Luke dito na nagsisignify ng powerful presence ng Diyos. I will not be drawing a message here na anong ibig sabihin ng Pentecost dito dahil that would follow doon sa preaching ni Pedro dahil yun ang explanation talaga what happened here. But I will just investigate. We'll just investigate ano yung nangyari dito and withdraw kung ano yung mensahe na pwede nating makuha dito. And I believe ito yun din yung gustong ipakita ni Luke dito sa ating mga binabasa. So dito, tatlong pangyayari ang makikita natin. Merong audible na manifestation ng pagdating ng Holy Spirit. May narinig silang tunog or ugong na parang malakas na hangin na humahagibis. A mighty rushing wind. Walang hangin talaga na nagpalipad ng kanilang mga damit or mga buhok, but this is a sound na parang tornado na ito ay sa scripture yung hangin ay simbolo ng spirito or creative breath ng Diyos. Ito ay senyales na may gagawing matinding renewal, great renewal ang Diyos sa pagkakataong ito. This will be the beginning of something great, a renewal, a restoration of a people scattered throughout the world and promise na magkakaroon ulit ng renewal. And that is the Jewish people, the Jewish nation, the people of God in the Old Testament. So, makita natin dito yung creative power na yon, yung wind. And then, meron ding hindi lang audible, kundi may visible na phenomenon dito. Mayroong divided tongues as of fire. Sa Tagalog, para mas maintindihan natin, parang mga dilang apoy na nahahati. So, dila siya na dila na at apoy na divided. Kumbaga, it comes from one and then it becomes divided. Yung fire ay simbolo din ng presensya ng Diyos, di ba? We saw that on the burning bush and then yung pillar of fire, we know that. And then sa Mount Sinai, yung description doon ni Moses, sinabi niya, now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. So again, this phenomenon is also the manifestation of the presence of God. Pero ang nakamamangha dito ay yung description ay divided ito at napunta sa bawat isa sa kanila at nag-rest. Ibig sabihin, nagpunta na nanahan lahat sa kanila. What does this signify? Nagpapahiwatig ito na yung presensya ng Diyos ay mapupunta sa bawat isang miyembro ng bagong covenant community na ito. So yung kanina, yung presensya ng Diyos na dumating sa kanila na may lakas na kapangyarihan ay nanahan sa kanila. This is something new at hindi pa nangyari before. This is something new and spectacular. And then yung pangatlo na senyales ng pagbaba ng banal na spirito, they were all filled with the Holy Spirit. Sa Bible, yung filling ng Holy Spirit, ginagamit siya both doon sa initial endowment or yung pwede nating sabihin, yung indwelling of the Holy Spirit. And at the same time, this is yung inspiration of certain people to prophesy, to do certain tasks na inspired na message mula sa Diyos ay sasabihin niya. Ang pangyayari dito ay ang nangyari dito, both are present here. They received the promised Holy Spirit to permanently reside on them, and at the same time, they received it to enable them to speak in other tongues or in other language. Ito ring pangyayaring ito ay tanda ng pagdating ng presensya ng Diyos sa Old Testament dahil ang regular occurrence sa Old Testament ng pagdating ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos sa tao ay ang
consequence is magpa-prophesy siya, prophecy. At ito ang na-experience ng mga disciples. They are now being equipped for the essentially verbal ministry. Ayun no, ang gospel ministry natin, ang panawagan ng Diyos sa atin sa mission, this is essentially a verbal ministry. So, they are now equipped with the Holy Spirit. They are now empowered to testify for the exalted Christ. So, God's power rests on each one to equip them to clearly and understandably testify for the exalted Christ. And I want to emphasize that, clearly and understandably. Yung speaking in tongues na nangyari dito ay clear and understandable. Kasi malinaw na yung other tongues dito ay unlearned. Yes, unlearned. They did not learn this before, pero known language ito. Makikita natin ito doon sa reactions sa mga Hudyo na nandoon. Mga religious Jews ito, scattered throughout all the Roman Empire, the known world on that time. Under heaven, lahat sila ay na-scattered. Marami sa kanila pinanganak na doon sa lugar na yon. So, they speak their dialects different sa mga language ng mga Galileans na ito. But they are being bewildered. Nagtaka sila. Bakit? Kasi narinig nila itong mga taong ito nagsasalita. Narinig nila doon sa sa wika na naintindihan nila, sa pinanggalingan nila in their native tongue. So, pero namangha at nagtaka sila kung bakit ang mga Galileans na ito ay nakapagsalita ng native na wika nila. And they understand. So, hindi lang clear, hindi lang nila ito na perceive. Hindi katulad ng mga tongue speaking ngayon na maintindihan mo lang paminsan-minsan kasi may mga similar na mga syllables na parang recognizable pero hindi tuloy-tuloy. But this time, they know na yun ay language nila because tuloy-tuloy nilang naintindihan. And they understand what these men were saying kasi sabi sa verse 11, they hear them telling what? They understood what they are telling. They are telling in their own language the mighty works of God. They know this is the mighty works of God. And telling or coming from the explanation of Peter sa kanyang preaching, they're declaring what happened to Jesus Christ. They're telling ano yung ginawa ni Kristo, sino si Kristo ngayon, at ano ang kanyang posisyon, at ano itong nangyayari dito. They are praising God because of all the Christ event that happened for the gospel. Naintindihan nila, this is the gospel. This is the glory of the works of God. That's the result ng presence ng Holy Spirit in this new era of Christ's continuing work to bring people to His kingdom. The church will be equipped to clearly utter the message of the gospel of the Lord Jesus Christ. At I want to tell this na para mag-bridge, magkaroon ng tulay ito at maging applicatory ito sa atin, I believe na hindi na mauulit pa ang nangyari sa Pentecost dahil isa itong importanteng stage post sa redemptive history. At simula ito ng pananalasa ng gawa ng Holy Spirit na kung dati ito ay panaka-naka at sa mga piling tao lang and then pwedeng umalis. But this time, permanent, and then each believer will be endowed with the Holy Spirit. Kakaiba ito. And in that sense, this Pentecost is also our Pentecost. This is our Pentecost. We don't need another Pentecost because ito na yung Pentecost na nagbaptize sa church. And everyone now na mananampalataya kay Jesucristo on the moment of your conversion ay na-endowed na ang Holy Spirit sa iyo because on that very moment, kabilang ka na sa universal church of God, the body of the Lord Jesus Christ. Kaya this is also our Pentecost. Because of this event, lahat ng na-convert ay pinananahanan na ng banal na
Espiritu. So sa madaling salita, nais ipakita ni Luke dito na ibinigay ni Kristo ang Holy Spirit sa ating lahat na mga tao ng Diyos dahil yung kapangyarihan ng Diyos lamang ang tanging paraan para maliwanag na maipangaral ang Ebanghelyo na tatawag sa lahat ng mga tao ng Diyos. Itong nangyari sa Pentecost na ito, this is the beginning of the restoration of Israel. Yes, this belongs to Israel primarily. Pero ang programa ng Diyos is mag-uumpisa sa Israel. And then, because of that work sa ministry ng Diyos sa Israel, ay magpo-propagate ang gospel hanggang sa uttermost part of the earth. Hanggang sa, sabi nga ng preaching ni Brother Jose ay sa Kansinala, sa San Pedro, sa Tikay, sa iba't iba pang mga lugar. So, nakarating yon. It is because of this event. The power now resides in the church. And nagpapakita ito ng ang tanging paraan lamang para effectual at maging clear ang mensahe ng Ebanghelyo. It is through the power of the Holy Spirit. God has given us an unlimited resources now through the person of the Holy Spirit. So this is the message. The outpouring of the Holy Spirit to empower the church in its mission reveals that God's power is our only resource to clearly declare the message that would call all His people. Ang pagkakaloob ng Holy Spirit para bigyang kapangyarihan ng iglesia sa kanilang misyon ng pagpapahayag ng ito ay pagpapahayag na ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang ating paghuhugutan upang maliwanag na maipahayag ang mensaheng tatawag sa lahat ng tao ng Diyos. Well, ang iglesia ay mapupunan ng tao ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan mismo ng Diyos, hindi sa mga gimmicks na pwede nating magawa. And this is good news for us na hindi nakasalalay sa ating kagalingan ang magiging success ng ating ministry. It resides on the power of the Holy Spirit. Kung kanina, sa message kanina, hindi nakasalalay sa ating magagawa at sa ating performance or sa ating kasalanan ang blessing ng Panginoon, nakasalalay ito sa covenant, sa biyaya ng Diyos. Ngayon sa ating mensahe, hindi nakasalalay sa galing ng tao ang magiging resulta ng paglaganap ng kingdom ng Panginoon. Nadadami tayo dito, hindi dahil sa plano lamang ng mga iilang tao, hindi lamang sa galing ng iilang tao. It is because of the power of the Holy Spirit, and that gives us a very comforting message para sa atin na magpatuloy tayo. It is because hindi naman matatapos ang gawain ng Panginoon kahit na huminto ka. So kumbaga, kahit na huminto ka, kahit na hindi ka magpakatapat, God will still use yung tao ng Diyos na i-empower niya para sa ministry na abandonahin mo at magpapatuloy ang gawain ng Diyos. So, kumbaga, saan ka pa? Kung iiwan mo ang ministry, magpapakalamig-lamig ka, magpapatuloy ang gawain. Sinong matatalo? Hindi ang gawain, kundi ikaw. So, ang challenge sa atin is to be in step dun sa work ng Holy Spirit na magpatuloy tayo, gampanan natin ng maayos, ma-encourage tayo dito sa empowerment ng Holy Spirit na in-endowed niya sa iglesia. And pati ikaw ay meron nito. Ikaw ay templo ng Banal na Espiritu. So, God's design for the church is for it to declare the glory of God in what Christ has done for them. And by declaring that, the world may see Christ and believe on Him and be the ones who declare God's glory also. Kumbaga paulit-ulit lang. Madodraw ka magpapakita tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Papakita natin to our testimony
our witness, verbal witness. Pwede rin sa ating pamumuhay, but more so on our verbal witness. At madodraw ang mga tao para manampalataya kay Jesucristo because of the gospel that we preach. We testify. And then yung mga tao na yon, they will also declare the glories of God and so on and so forth. It is because of the Holy Spirit. Sa paggawa nito ay napakahalaga ng power ng Holy Spirit kasi ito yung katotohanan. Imposible para sa atin na i-promote ang glory ng Diyos in a way na mabibless ang mga tao or ang puso ng mga tao kung wala ang Holy Spirit sa ating buhay. You can explain itong mga kalooban ng Panginoon, but you cannot guarantee that people will be touched. You cannot guarantee na mababago ang buhay ng tao na yan. Maaring mag-thank you yan sa'yo, ma-warm ang heart niya, pero panandalian lamang, walang lasting effect. Pero when the power of the Holy Spirit comes at tinulungan ka in your utterance, that's the time na yung gospel mas magiging clear. That's the time na si Kristo mas magiging endeared, mas magiging beautiful sa Kanya. At yung biyaya ng Diyos mas ma-elevate na nagsasurpass ng ating mga kasalanan. At yun ang nagbabago ng buhay. Yun ang nagbibigay ng much lasting na effect. Diba? Kaya sinabi ni Jesus, diba, without me, you can do nothing. Without the power of Christ, we will only produce people who are only attracted sa programs. Ang ganda ng program nyo. Ang ganda ng leadership nyo, di ba? May structure, may pastor, may deacons. Tapos naghahanap pa kayo ng another pastors. That's unheard of sa aming mga circle. Pwedeng ganun yung sa loobin ng mga tao. And then the style of preaching, naintindihan, textual, hindi masyadong kumbaga, masyadong malalim na hindi maintindihan ng mga tao. Pwede din yung act of benevolence na mag-attract sa mga tao. Pwede yung missionary programs. Pwede yung intellectual prowess ng mga nagtuturo sa pulpit. Pwede rin yung fellowship. Nadodraw yung mga tao dito. Pero kung wala ang Holy Spirit, hindi sila they will not be attracted sa glory ng Diyos. In short, hindi sila disciples ng Panginoong Jesucristo. And that is yun ang pinaka-goal, to make them disciple of the Lord Jesus Christ. No matter how drawn sila dito at nagpapakapagod dito dahil gustong-gusto nila ang iglesia, pero unless sila ay maging disciples, tagasunod ni Kristo, walang saysay ang bagay na yon. At mangyayari lamang yon sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit. Kaya panawagan ito sa atin na mag-rely palagi sa kapangyarihan ng Diyos para maging clear ang message natin na tatawag sa mga tao ng Diyos. This is primarily a call para sa mga tumatayo dito at nangangaral na mag-depend tayo hindi sa black and white paper na ito, kundi sa pagkilos ng Banal na Espiritu, sa power ng Banal na Espiritu. Pero sa atin din na nabubuhay among this pagan people, mga unbelievers, yung ating witness will only be effectual kung tayo nagre-rely sa power ng Banal na Espiritu. So the question for us is, why is the power of the Holy Spirit so important in the mission of the church? Dalawang bagay makikita natin sa ating text. The church's mission is universal and the people's rejection is natural. Tingnan natin yung una. The church's mission is universal. Doon sa verses 5 to 11, I would like to note that Luke reports the outside's reaction to the miracle that was happening that day. Ang focus dito is yung reaction nila doon sa speaking in tongues na nangyayari. They heard it, but they cannot understand ano yung ibig sabihin nung kanila. They know they're declaring the glories of God. But what for? Sino si Christ? Ano yung sinasabi niyong namatay? Bakit napunta sa langit?
Kumbaga, they don't know itong mga bagay na ito. They are baffled. So, yun yung focus dito. And I want to read again 5 to 11. Now, there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound, the multitude came together and they were bewildered because each one was hearing them speaking in his own language. And they were amazed and astonished, saying, "Are not all these are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native language? Parthians, Medes, and Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors of Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God." So binanggit ni Luke yung napakaraming bilang ng mga taong nandoon. Mayroon daw mga tao, sabi niya, dwelling in Jerusalem na mga Jews, devout men from every nation under heaven. Yung dwelling dito, po pwedeng ibig sabihin is mga Jews sila from the dispersion, pero gusto na nila na bumalik doon at nag-settle na sila doon. O pwede rin na dahil doon sa pagitan ng Passover na 50 days and then the Pentecost, nag-reside sila doon pansamantala and then after that ay babalik din. So, pero applicable ito both sa kanila. They may be dwelling there permanently or they are pilgrims lang sila. So, anong pinapakita dito? Pero ang maliwanag dito ay mga devout Jews sila from every nation under heaven. So mga Jews sila from the dispersion. At yung diversity nila from every tribes and nations ay na-emphasize pa doon sa listings of nations na pinanggalingan nila. 15 nations ang binanggit ni Luke sa verses 9 to 11. At 3 beses inulit yung kanilang amazement dahil sa narinig nila ang mga Galileans na ito na nagsalita ng kanilang native language. 3 beses sinabi, na-amaze sila because they are speaking in our own language. So ang emphasis dito ni Luke ay yung miracle ng speaking in tongues na nangyayari dito. At maliwanag, sinabi ko nga kanina, ito ay tongues na unlearned pero known language. Hindi siya gibberish kundi maliwanag at naiintindihan. So what was happening here, kung titingnan natin dito, it seems the reversal of the language division that divided the nations doon sa Genesis chapter 11. Diba? After the listings of nations in chapter 10, God divided them sa pamamagitan ng division ng tongues. Ito ay judgment ng Diyos dahil sa kayabangan ng tao. They want to reach God through that tower. Pero ang nakamamangha is after they're building that tower to reach God, pero ang Diyos, He came down. Kumbaga, bumaba pa rin ang Diyos. Hindi nila kakayanin dahil sobrang taas ng Diyos. And because of that arrogance, God divided their tongues at sila ay naging iba't ibang mga nation. Kaya ang nangyari dito sa Pentecost ay nagsasabing ang curse ay nagsimula ng mawala. Nagsimula ng mawala yung curse ng division of tongues. Yung curse ng Diyos dito. Pero hindi ito mawawala sa pagkakaroon ng iisang wika, kundi ito ay maa-accomplish sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika na aabot sa iba't ibang bansa. I want to emphasize that. Na yung blessing ay darating sa mga tao hindi sa pagkakaroon ng iisang wika, kundi sa pamamagitan ng message na makakarry on through the different language na maintindihan ng mga tao. Dito ay pinapahiwatig ng Diyos yung kanyang grand intention. And that is to unite people from every tribe and language under heaven. And this will be
accomplish sa pamamagitan ng verbal at sumasabay at naiintindihan na pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Ito ang fulfillment ng Abrahamic covenant na sinabi doon, "In you, all the families of the earth will be blessed." It marks the restoration of Israel, but in the process, all the nations will be added to the church, and both Jews and Gentiles will accomplish or comprise the one people of God. Wala nang special people ang Diyos sa class na Jews lang, kundi both Jews and Gentiles will be the one people of God. What happened in Pentecost foreshadowed what the church would look like. Na ang church ay mapupuno ng iba't ibang lahi ng tao dahil ang mensahe ng Ebanghelyo ay gigiba sa umahadlang sa pagkakaisa ng mga tao. Ito man ay wika, lahi, o kaya kulay. And that's the point. Because of the Spirit's presence, our message has the power to bring people of different backgrounds into a united community. This is also the spirit of unity. Yung nangyari, yung dumating sa kanila. Yung ating mensahe ngayon, dahil sa power ng Holy Spirit, ito ngayon may kapangyarihan na pag-isahin tayong lahat from all walks of life, from all background. Ano man ang kultura natin, ano man ang wika natin. No? Ang Pentecost event, ang patunay. Doon sa Galatians chapter 3:28, sinabi ni Paul doon, "There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ." Ang ibig sabihin niya dito, wala nang mas mahalagang lahi sa inyo. Lahat kayo ay iisa na ngayon, pantay-pantay na kayo sa pagtingin ng Diyos. You are all a peculiar people, a people na royal ang inyong priesthood. You are being called by this one Spirit and you are being brought into one body. Yan ang intention ni Kristo at sa katunayan, yan yung death niya ang nagtanggal sa barrier na nag-divide sa pagiging Jew at Gentiles. Diba? Yung ceremonial law at saka yung civil law, ito yung nagsasabi na, Hudyo yan kasi nag-celebrate siya yan. At ito rin ang nagsasabi sa mga Hudyo na hindi kita tatanggapin dahil meron akong mga ganitong Jewish rights. Alam ginawa ni Jesucristo nung siya ay namatay sa krus, pinulpil niya lahat yon para wala na kayong pag-awayan. Pinulpil niya na yon sa kanyang katawan, and now He broke the middle wall of partition, and now, meron na ngayon na iisang katawan. He made this to make peace. So yan ang mensahe na dala-dala natin, mensahe ng kalooban ng Diyos, na kay Kristo ay may kapayapaan sapagkat ang kanyang kamatayan ay sa kanyang kamatayan, hindi niya lang tayo pinagkasundo sa Diyos. Pinagkasundo niya rin tayo sa isa't isa. Yan ang mensahe natin. Ang mensaheng ito ang ginagamit ng Banal na Espiritu para gibain ang anumang forma ng racism at division sa ating iglesia. And that's the challenge. From that, I can give you a challenge that take away any form of racism or racial superiority in the church. No, binubuo tayo ngayon dito ng iba't ibang lahi. No, may Tagalog sa atin, may Kapampangan, may Bicolano, may Bisaya, Ilocano, Pangasinense, mayroon pang Ilonggo at iba pa. Meron pa sa atin ngayon ay galing pa ng Nueva Vizcaya. Minsan, hindi maiwasang ikumpara yung mga ugali natin sa ibang hindi nating kalahi. At pinopromote natin ano yung features natin na nakakabigay sa atin ng pride. Or kumbaga parang mas angat tayo sa kanila. Marahil pwedeng sabihin ng mga taga-Visayas
mas masipag at matyaga kami kaysa sa iba. Sasabihin ng Ilocano, mas practical kami kaysa sa inyo. Sabihin ng Tagalog, mas mababang loob kami kaysa sa inyo. And the thing is, maaring maging sanhi ito ng pride at division sa iglesia. Nagkakaroon ng grupo-grupo na ayon sa kanya-kanyang pinanggalingan. Grupo ito ng mga taga rito. Grupo ito ng mga taga rito. Iwasan po natin ito dahil hindi po ito characteristic ng tao na indwelt ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ay spirit ng pagkakaisa. Sa iglesia ay walang ibang culture. Walang iba't ibang culture dito. Kundi ang culture dito ay isa lamang. The culture of the gospel. One of acceptance and of humility. One that counts others better than oneself. Wala dito yung pataasan na mas magaling ako sa inyo. Kundi, ang galing mo naman. How can I learn from you? Sa iglesia ay walang ibang culture kundi yung gospel lamang. Yung gospel ni Kristo ang magtatanggal ng ating mga maling ugali na dala ng nakagisnang kultura. The gospel that was very others-oriented will check yung ating pagiging self-focused na dahil sa sobrang self-consume natin, nagiging matampuhin tayo kapag hindi tayo pinapansin ng iba at binibigyan ng importansya. At yung gospel din na ito ang magtatanggal ng ating pagiging mayabang at maliit ang tingin sa iba. So let the gospel govern your attitudes, not your cultural background. Let the gospel, ito yung nagligtas sa'yo. This is now the atmosphere of the new covenant. This is now the culture of the church. And this is the culture na kung saan pinananahanan ng banal na spirito. Kung tayo, pinangunahan pa rin ang ating mga culture, you better repent because that is not the culture na inumpisahan ng Holy Spirit. So, and then number 2, let's go quickly sa number 2. The people's rejection is natural, verses 12 and 13. And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" But others mocking said, "They are filled with new wine." So Luke mentions the different responses of the people. One of bewilderment and others of hostility. They are mocking. So, kumbaga, apparently they are hostile sa nangyayari po dito. All were amazed and perplexed, sinabi niya. Namangha sila pero hindi nila ito maintindihan. So still, they were confused sa nangyayari pero at least their confusion lead them to inquiry. Nagtanong sila, anong ibig sabihin nito? Yung sight kasi ng presensya ng Diyos ay tunay na nakamamangha. Kaya ang natural talaga at dapat or appropriate na response dito is one of amazement, wonder, sense of awe. You are being awed sa iyong, or you are being amazed doon sa iyong nakikita because of the presence of God. Hindi ka lalayo, kundi mas madodraw ka at magsasabing, what is this thing that is happening? I want to know kung ano itong bagay na ito. Pero nakakalungkot, ang iba ay nanunuyang nagsabi sa kanila mga lasing ang mga ito. Ito ay representative ng natural na tendency ng tao kung wala ang pagkilos ng banal na espiritu. This is unbelievable kasi nasaksihan nila ang outpouring ng Holy Spirit, ngunit hindi sila nag-respond accordingly katulad dun sa nauna. Ito ang katibayan ng katigasan ng puso ng tao. At tayo, itong mga tao na ito, representative siya ng lahat ng tao including us. Kung walang banal na spirito, tayo ay patay sa kasalanan at hindi kayang mag-respond sa mga kondisyon ng presensya, sa mga indikasyon ng presensya ng Diyos. Pinapakita rito ni Luke yung reality ng hostility and rejection sa mission ng iglesia. Sa mission ng iglesia, hindi lahat ay maniniwala. There will be people who would reject and ridicule and even persecute the church. Kaya matindi ang pangangailangan natin sa power ng Holy Spirit. Kaya this is the point. The power of the Holy Spirit is the only reason
why a person can respond appropriately to the presence of God. Ito mga taong ito na hindi nag-respond, and yet, even, kumbaga sa halip, they are mocking itong presensya ng Diyos. Very, very, kumbaga parang nakamamanghang tingnan. Naririnig mo ang iyong tinig, ang iyong language na sinasabi ng mga taong alam mong hindi taga doon sa pinanggalingan mo. They represent yung mga tao na imbes na makita ang kamay ng Diyos sa mga supernatural na mga bagay. Just like supernatural yung preaching, yung power ng preaching. Supernatural yung pag-gather ng iglesia. Kumbaga, there is something that draws these people, yung tao ng Diyos sa iglesia, bakit sila Sunday after Sunday nagpupunta rito? They are supernatural and spiritual in nature, but these people, they deemed it na parang natural consequence lang yan. Binibintang nila ito sa mga natural na causes. Ito yung mga tao na ang tingin nila sa iglesia, hindi spiritual, kundi, pera-pera lang yan. Kalukuhan lang yan. Pag-aaksaya ng panahon at pera, itong pag-church na ginagawa ninyo. Sila yung mga taong pinaglalaroan yung proseso ng iglesia kasi they made light of the most important things in life and focused more doon sa mga trivial na mga bagay. Because this is what happens sa people na wala ang Holy Spirit. Without the power of the Holy Spirit within us, we will just end up like them. Ito yung katotohanan. Kung hindi ka mapupuspos at hindi ka magtatap doon sa power ng Holy Spirit, hindi mo hindi mo ipagpe-pray na ang Holy Spirit, kilusing ka at patuloy na ipakita si Kristo sa iyong pananaw, that He would stamp eternity in your eyes, we will just end up like these people. Tatawanan lang natin yung mga kapatid na sa tulong ng Banal na Espiritu ay nagiging effective yung kanilang ministry. Tatawanan lang natin yung tao na kahit na may mga pinagdaraanan sa buhay, nagpapatuloy because they're endowed and empowered by the Holy Spirit. O kaya ay, we may act like we admire them, pero ang totoong tingin natin sa kanila ay walang magagawa sa buhay. Or walang magawa, they just cannot do anything else sa kanilang buhay, kaya nagsusumiksik sa iglesia. O kaya ay mga sip-sip sa pastor, o kaya ay nagpapakamartir lang. O kaya ay pasiklab lang yan. Kumbaga, isa ng bagay na kamangha-mangha na isang tao ng Diyos nagpapakatapat at ang kanyang ministry nagpo-flourish, nagiging fruitful. Pero others are mocking and saying, ano lang yan? Pasiklab lang yan. Wala yan, ano lang. Tingin mo, pagkatapos ng ilang panahon, wala din yan. Hihinto din yan. Kung walang Holy Spirit, we will build people like that. Yung ganyan yung ating mga saloobin. So walang epekto sa atin yung songs na kinakanta natin. Wala sa puso yung prayer. Pag nagpe-pray tayo, gathered sa worship and even prayer meeting, at wala ding epekto yung preaching. Kahit na magsusumigaw, kahit na talagang ilatag, ito si Kristo, siya magbabago sa iyo, itong biyaya ng Diyos. Walang epekto kung wala ang tulong ng Banal na Espiritu. So the challenge for us is pray for the help of the Holy Spirit to make clear the glorious work of God in our lives. Pag-pray mo yung tulong ng Banal na Espiritu na maging maliwanag yung maluwalhating gawa ng Diyos sa buhay mo. Ano man to. No, pag-pray mo na makita mo yung richness at joy at ng pagtatapat sa Diyos. Pag-pray mong buksan ng Panginoon ang puso mo para sa mas malalim na pakikipagkapatiran, fellowship, and communion with each other. Pag-pray mo na ma-drawn ka doon sa bakit yung mga tao na yon
palagi silang umaattend ng iglesia. Ba't ako parang ang tingin ko diyan parang pag-aaksaya ng panahon, parang yung Sunday afternoon dito na lang ako sa bahay kasi gusto ko magpahinga, wala akong day off kahapon. Kumaga, dito na lang ako sa bahay. Pag-pray mo na kung ano yung nagdodraw dito sa mga tapat na taong ito, ipakita sa iyo ng banal na Espiritu. Pag-pray mo ring maranasan yung satisfying result ng pakikinig ng taimtim sa preaching at dooy makita si Kristo at ang kanyang biyaya dahil ito ang tunay na nakakapagpabago ng buhay ng tao. Hindi ka lang umasa doon sa galing ng kanyang train of thought na talagang masusundan mo. Umasa kang makita mo clearly sino si Jesucristo. Dahil yun ang mahalaga. Ang preaching na hindi makikita si Jesucristo is just, kumbaga, pag-aaksaya ng laway and even ng panahon. Kaya pag-pray mo rin, natanggalin ng Holy Spirit yung ating mga unbelief na pumipigil sa atin na magtiwala sa anumang proseso ng iglesia. Naway paunawa sa atin na yung wisdom ng disenyo ng Diyos sa iglesia. Kung ito man ay paano ginagawa yung worship, yung program, na ito ay dapat ayon sa salita ng Diyos, hindi yung kung ano-ano lang, dapat ang isisingit natin sa program natin. We want to see Christ at maging sentro yung preaching or anumang proseso ng iglesia, ito man ay disiplina or pagdidisiplina. Kaya kung mayroon man na nasa pagdidisiplina rito or sino man na maaaring makapakinig nito, na maaaring under discipline, nananawagan ako sa iyo na ipanalangin mo, makita mo ang tunay na pakay ng ginagawang ito. Ito ay para sa kabutihan mo sa pamamagitan ng repentance mo at restoration mo. At sa atin naman na nag-handle ng discipline, madali sa atin na pairalin yung pantao nating katuwiran at pamamaraan. Akala natin makakabuti ang mga ganitong pamamaraan, ngunit magpapalala lamang ito sa sitwasyon at magdadala sa tao na yan, possibly sa impyerno. May mga tao na ang saloobin is, bakit hindi nyo kakausapin? Di ba dapat lapitan para ma-invite muli? Di ba dapat sweet yung fellowship pag nakita, kahit hindi pa repentant? Kung may ganitong saloobin sa atin, pag-pray mo na makita mo yung genius ng wisdom ng Diyos, kung papaano yung genuine repentance ay posibleng mangyari sa iyong pagiging cold, panandalian, at yung iyong words ay hindi sweet kundi admonitory sa pagdeal mo sa iyong kapatid. Pagtiisan mong wala mo ng sweet fellowship kung mahal mo yung tao na yon. Upang sa ganon talagang yung repentance ay dumating sa kanya dahil makikita niya ano yung na-miss niya. Hindi yung parang walang nangyari. And then, ito yung pang-apat, may we all pray that the Holy Spirit will always show us the glory of Christ. At alam nyo, yun ang prayers sa Holy Spirit na hindi niya tatanggihan. Because this is the primary work of the Holy Spirit. The Holy Spirit's ministry does not intend to draw people to Himself. Its intention is to draw people to Christ. Diba? Yan yung sinabi niya sa John 16:13. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Ano yung sinasabi niya dito? Ang ide-declare niya, hindi yung kanyang sarili. Ang ide-declare niya, ano yung nangyari. Ano yung magaganap. And this is alluding dito sa ginawa ni Kristo. He is now reigning as King, and then He will outpour itong Holy Spirit na nakikita nyo ngayon. Therefore, hindi ako ang dapat i-glorify nyo, kundi si Kristo. Sabi niya, He will glorify me, for He will take what is mine and declare it
to you. So, empty ang Holy Spirit. Pero punong-puno siya ng katotohanan patungkol kay Hesukristo. Kaya kung ang prayer mo sa Holy Spirit, ipakita mo si Hesukristo the way kung paanong kilalang-kilala mo siya, ipakita mo siya sa akin, ibibigay niya yun sa iyo. Definitely. Baka nagkukulangan lang tayo ng prayer, that's why hindi tayo nagiging Christ-like. Baka nakukulangan lang tayo ng paghingi ng tulong ng Banal na Espiritu dito sa gustong-gusto niyang gawin. And that is to glorify Christ in your life. So you pray for that. At kung may bisita kami rito na wala pa kay Kristo, alam nyo ba na nasa era ka ngayon ng pananalasa ng Banal na Espiritu, na ito ay era ng biyaya ng Diyos, na nung pinrapisay ni John the Baptist ang coming of the Holy Spirit, sinabi niya, He will baptize you with the Spirit and of fire. And that fire, he understood it from the Old Testament na judgment. Pero nakakapagtaka na bumaba yung fire, tongues of fire sa mga disciples, hindi sila na-consume. Why? Because yung baptism of fire na yon ay nabuhos muna kay Kristo sa kanyang own baptism of fire sa krus. Kaya walang judgment na nahintay. Pero that happened, na-delay yung judgment for all the people na dapat ma-judge. It is because gusto niya na tawagin ang maraming tao sa pagliligtas, including you. Kaya magtiwala ka kay Hesukristo. Ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Isuko mo ito. At pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Aminin mo na ang tanging paraan lang para maligtas ka, hindi yung gawa mo, kundi yung gawa ni Kristo sa cross. At yan ang intention bakit may delay. Pero kung hindi ka magsisisi, the judgment will still fall on you on the last day. Wala kang kawala. That's why, magtiwala ka kay Hesukristo. Pero tayo, na nandito sa waiting na ito, na nananalasa ang Banal na Espiritu at nararanasan natin yung kanyang pagkilos, we should enjoy it and sabayan natin yung gawa niya. Magpakasipag tayo sa gawain ng iglesia dahil ito yung winning na appropriate response sa presensya ng Banal na Espiritu in this age. So as a conclusion, the Pentecost event is the reason why the church still stands and is advancing to reach the uttermost part of the world. Let's pray. Lord, we praise you and want to glorify you in the work that you have done sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. And we praise you even more because His ministry continues, hindi natapos. He is the reigning King now in heaven, but His glory and footstool ng kanyang glory na sa earth, and it fills everywhere. At ang Banal na Espiritu ay nasa sa amin. That's why we are in union kay Hesukristo in that sense. Kaya si Kristo din ay nasa sa aming mga buhay. We thank you and we want to glorify you at namamangha kami sa iyong mga disenyo. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.